Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang labanan ng ating bida at Goldenhorn Shire. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Talaga bang ako iyon? Hindi makapaniwala ang ating bida. Ang paraan ng pag-edit ng video ay mahusay. Noong panahong iyon, ginagawa lang niya ang makakaya niya para tulungan ang mga bata. Bagaman ang pagbagsak sa huli ay mukhang trahedya, nagawa niyang sipain ang Shire palayo sa kanya at lumipad nang sila ay malapit nang bumagsak sa lupa. Hindi ito kasing delikado ng itsura nito. Ang Shire ay malubhang nasugatan na at namatay mula sa pagkahulog. Alam ng ating bida na swerte lang siya. Kung hindi pa labis na nasugatan ng Shire, malamang na tumakas o namatay na ang ating bida. Habang inaalog ang kanyang katawan, sobrang sakit pa rin kaya nahirapan ang ating bida na huminga. Hindi siya naglakas loob na pumunta sa ospital, pero sa kabutihang palad, hindi naman ito masyadong malala dahil wala namang nasaktan na mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Matapos uminom ng gamot, unti-unti ngunit tiyak na siyang bumabawi. May nakuha rin ang ating bida mula dito. Ang katana na pagmamayari ng Shire ay dinala pa uwi ng ating bida na mas maganda kaysa sa mga sandatang gawa ng tao. Mas advanced ang mga Shire sa paggawa ng mga halwang metal na armas kaysa sa tao. Matagal nang narinig ng ating bida na ang mga katana ng mga Shire ay kahanga-hanga. Kahit ang mga Shire na may itim na sungay ay gumagamit ng mas magagandang katana kaysa sa mga sandatang gawa sa Z-Steel. Sa ngayon, ang ating bida ay may hawak na isang katana mula sa isang Goldenhorn Shire na dapat ay ang pinakamahusay. Hinawakan ng ating bida ang katana at naramdaman niyang napakatalim nito na para bang kayang putulin ang hangin. Hindi na naglakas loob ang ating bida na subukan ang katana gamit ang anumang sandata dahil alam niyang marahil ay mas matalas pa ang katana kaysa sa kanyang Z-Steel na kutsilyo. Ang video ay sobrang laganap na nag-alala ang ating bida na baka makilala ng mga tao ang katana, kaya nagpasya siyang gumawa ng ilang pagbabago sa katana, na pangunahing pagbabago ay ang kulay nito. Pininturahan niya ng spray paint ang katana ng kulay ginto para magmukha itong gawa sa tanso. Nag-order din siya ng murang ngunit magarbong kaluban sa Skynet para hindi malaman ng sino man na ito ay isang Shire katana kapag nasa talukbungan ito. Sa katunayan, hindi balak ng ating bida na gamitin ito sa harap ng iba. Ito ay mga pag-iingat lamang na ginawa niya. Gusto rin sanang palitan ng ating bida ang hawakan ng katana upang hindi ito gaanong makilala, ngunit hindi niya natanggal ang hawakan. Gayunpaman, nakakita siya ng isang butil na nakabaon sa hawakan at inalis ito. Sa kanyang gulat, ang butil ay butas. Sa loob ng butil, mayroong isang maliit na memory chip. Ipinasok ng ating bida ang chip sa kanyang aparato, sinusubukang alamin kung ano ang nakaimbak doon. Ang hindi niya inaasahan ay mayroong sining pandigma ng Shire na nakarehistro sa chip na tinatawag na Bladestorm. Ang paglalarawan ay nagsasabing ito ay ang pinakamataas na lihim ng isang aristokratikong pamilya ng Shire. Makakapag-aral ba ng sining pandigma ng Shire ang isang tao? Naisip ng ating bida. Matapos suriin ang Bladestorm, nakumbinsi siya na maaari niya itong matutunan basta't sapat ang kanyang pisikal na kondisyon. Sinimulan ng ating bida na subukan at sanayin ang Bladestorm at hindi siya nakaranas ng masyadong maraming hadlang, na nangangahulugang ang kanyang pisikal na kondisyon ay umabot na sa kinakailangan para sa Bladestorm. Ang Bladestorm ay parang mga kasanayan sa armas, pero maaari rin itong gamitin ng walang anumang armas. Ang susi ay ganap na tuklasin ang mga potensyal ng katawan upang makapaglansad ng mabilis at makapangyarihang mga atake. Kung maging bihasa sa Bladestorm, maaari mong ilunsad ang mga pag-atake na iyon gamit ang kahit anong bahagi ng iyong katawan. Hindi pa rin gumagaling ang ating bida sa mga sandaling iyon, kaya hindi siya bumalik sa God's Sanctuary at nanatili sa bahay upang mag-practice ng Bladestorm. Si Lin Beifeng lamang ang tumatawag araw-araw upang tanungin kung kailan siya babalik sa Steel Armor Shelter at magsisimulang manghuli. Akala ni Qin Zhuan na nagtatago lang siya mula kay Son of Heaven, kaya hindi siya tumawag. Tiningnan ng ating bida ang tumatawag sa comlink at si Lin Beifeng na naman ito. Nag-atubili siya bago sumagot. Hansen, bakit wala ka pa rin sa santuwaryo ng Diyos? Naghihintay na ako sa iyo, wika ni Lin Beifeng. Hindi man lang binuksan ng ating bida ang video chat dahil nalulumbay na siya sa pakikinig pa lang sa boses ni Lin. Hindi ko itatago sa iyo. Ang totoo ay kasalukuyan akong naghahanda para sa isang malaking kampanya, sabi ng ating bida ng may misteryo. Anong klaseng kampanya ang nasa isip mo? Isama mo ako, sabi ni Lin Beifeng ng sabik. Hindi ko pa maibabahagi ang mga detalye ngayon, pero sa wakas ay makakahuli tayo ng mga mutant na nilalang. Totoo ang sinasabi ng ating bida. Plano niyang pumasok sa madilim na lawa sa sandaling gumaling siya.
Hindi niya maaasahan ang mga nilalang na may banal na dugo pero tiyak na magkakaroon ng mga mutant na nilalang. Hansen, isama mo ako, sabi ni Lin Beifeng nang nagmamadali. Panipi, kasama ko ang iba sa proyektong ito, kaya ang mga miyembro ng koponan ay nakatakda na at hindi ko maidaragdag ang sinuman, pinanatili ng ating bida na nag-aalala kay Lin Beifeng bago siya nagpatuloy. Pero kapos ako sa pera kamakailan, at kung makakapagbigay ka sa akin ng ilang Z-Steel arrows na may 5% Z-Steel, ay padadalo ko sa iyo ang bahagi ko ng mga nahuli, at hindi ito magiging mas mababa sa isang buong mutant na nilalang. Mahusay. Ipadala ko na ang mga palaso ngayon din, sagot ni Lin Beifeng nang walang pag-aalinlangan. Sandali lang. Abala ako sa ngayon. Ihanda mo lang ang mga palaso at makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag handa na ako, sabi ng ating bida. Sang-ayon na tayo. Huwag mong bawiin ang sinabi mo, pakiramdam pa rin ni Lin Beifeng ay hindi siya sigurado. Makakatiyak ka na makukuha mo ang iyong bahagi. Nag-aalala ang ating bida kung saan siya makakakuha ng magagandang palaso. Ngayon na handa ng i-sponsor siya ni Lin Beifeng, ayos na siya. Pareho itong kapaki-pakinabang para sa kanila. Bibigyan niya si Lin ng karne ng mutant na nilalang pagbalik niya. Sa pinakamasamang senaryo, kung hindi siya makakahuli ng kahit ano, maaari pa rin niyang i-evolve ang anumang nilalang sa isang mutant gamit ang itim na kristal sa loob ng ilang araw at bayaran si Lin gamit iyon. Nagpahinga ang ating bida sa bahay ng mahigit 10 araw bago siya tuluyang gumaling. Habang siya ay nagpapahinga, wala siyang ginawa kundi mag-practice ng Jadesken at Bladestorm. Sa wakas, nakapagsimula na siyang gamitin ang Bladestorm. Bago nag-teleport ang ating bida sa God Sanctuary, tinawagan siya ni Qin Zuan para sabihing pumunta siya sa teleport station. Nang dumating ang ating bida sa istasyon, binigyan siya niyang manli ng malamig na tingin at dinala siya sa opisina ni Qin Zuan. Si Qin Zuan ay abala sa ilang gawain nang pumasok siya, kaya kinailangan ng ating bida na umupo sa tabi at maghintay. Matapos ayusin ang lahat ng bagay sa kanyang kamay, tumingin si Qin Zuan sa ating bida at sinabi, plano kong irekomende ka sa Blackhawk Military Academy. Rekomendahin mo ako sa Blackhawk Military Academy. Hindi sigurado ang ating bida sa ibig sabihin nito, dahil maaari namang mag-apply sa mga military school at kumuha ng exam ng mag-isa, walang kinakailangang rekomendasyon. Alam ni Qin Zuan kung ano ang iniisip niya at nagpatuloy, ang Blackhawk Military Academy ay may espesyal na kota tuwing taon para sa mga espesyalista sa pagbaril gamit ang pana. Pero kahit ang mga espesyal na tinanggap na estudyante ay kailangang pumasa sa entrance exam at matugunan ang ilang mga kinakailangan. Magaling ka sa pagbaril gamit ang pana kaya okay lang kung kulang ka sa pisikal na kondisyon. Kaya't balak kong irekomende ka. Ang pagpasok sa military school sa maagang yugto at pagdaan sa formal na pagsasanay ay makakabuti sa iyo. Ang ating bida ay nag-iisip kung ano ang sasabihin upang tanggihan si Qin Zuan. Sa isang banda, hindi siya talaga interesado na pumasok sa mga paaralang militar. Sa kabilang banda, kailangan niyang umalis sa Planet Roca kung siya ay matatanggap sa Blackhawk. At hindi niya kayang iwanan ang kanyang ina at kapatid na babae. Pero napansin ng ating bida na si Qin Zuan ay labis na masigasig na ipasok siya sa isang paaralang militar. Kung hindi siya magbibigay ng makatwirang paliwanag, malamang na hindi siya bibitaw sa usaping iyon. Saka, mabuti ang kanyang intensyon, kaya't naramdaman din ng ating bida na obligadong bigyan siya ng paliwanag. Station Master, napakabait niyo po, pero mayroon na akong naiisip na perpektong paaralan militar at natatakot akong mabaigo ko kayo, nagkunot noo ang ating bida. Oh! Aling paaralan militar ang nasa isip mo? Tanong ni Qin Zuan nang may pag-usisa, nagulat sa kanyang biglang motibasyon. Gusto kong mag-apply sa Roca Military School, sagot ng ating bida, itinataas ang kanyang dibdib. Tumingin si Qin Zuan at Yang Manli sa kanya na parang siya'y isang tanga. Sinabi ni Yang Manli nang may pagdududa, ang Blackhawk ay nasa top 50 sa Alliance at ikinukumpara mo ito sa Roca Military School, na hindi man lang nasa top 1,000. Qin Zuan nagbigay ng payo, Hansen, dapat mo talagang pag-isipan ito. Ang Roca Military School ay hindi makakatapat sa Blackhawk sa kahit anong aspeto, maging sa guro o pasilidad. Hindi mo nga ma-practice ang pag-operate ng warframes at warship sa Roca Military School at wala kang magandang mga coach sa martial arts. Kung magtatapos ka sa Roca Military School, wala kang magandang kinabukasan sa hukbo. Bakit mo gustong gawin iyon? Ang ating bida ay napangiti ng mapait, hindi niya masabi kay Qin Zuan na gusto niyang pumasok sa Roca Military School dahil malapit ito sa kanilang bahay. Sinabi ni Yang Manli, hindi ka kwalipikado na irekomende ng Station Master, pero nilabag niya ang mga patakaran para sa iyo dahil may nakita siyang potensyal sa iyo.
Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Handang nang sumagot ang ating bida ng may narinig na katok sa pinto. Station Master, handa na ang iyong pagsusuri ng datos. Magaling, ipadala mo na. Binuksan ni Chin Zuan ang isang smart device at ipinakita ang isang video. Tumingin ang ating bida at bahagyang nagulat dahil ang video ay ang laban niya sa Golden Horn Sheriff. Gayunpaman, hindi ito ang na-edit na bersyon, kundi ang orihinal na footage ni Fang Mingquan. Isang komprehensibong pagsusuri ng datos ang ginawa at bawat galaw ni Dollar at ng Sheriff ay sinamahan ng detalyadong real-time na combat stats kabilang ang agility, bilis ng suntok, critical strike, at pinsala. Nariyan din ang eksena ng patay na Sheriff sa dulo. Nang matapos ang palabas, tinanong ni Chin Zuan si Yang Manli, ano sa tingin mo kay Dollar? Bobo, ang sagot ni Yang Manli. Ang ating bida na lihim na ipinagmamalaki at handa sa mga papuri ni Yang Manli ay muntik nang mabilawkan sa sarili niyang laway. Pakipaliwanag, tila hindi nagulat si Chin Zuan. Sinabi ni Yang Manli, napakaganda ng lakas at bilis ni Dollar. Bagaman hindi namin alam ang eksaktong rating ng kanyang fitness, tiyak na siya ay kabilang sa mga pinakamahusay sa First God Sanctuary kapag siya ay nagbago ng anyo. Gayunpaman, ang kanyang lakas at bilis ay mas mahina pa rin kaysa sa Sheriff. Maaari pa nga naming tansyahin na milyon-milyon na siyang namatay kung hindi pa labis na nasugatan ang Sheriff. Tumanggaw si Chin Zuan, sumasang-ayon kay Yang Manli. Nagpatuloy si Yang Manli, ang mga pakpak ni Dollar ay mukhang advanced flying beast soul. Batay sa kanyang bilis, malamang na ito ay isang sacred blood beast soul. Sa ganitong flying beast soul, isang mabilis na shape-shifting beast soul, at mahusay na bilis, siya ang perpektong archer. Dapat siyang magpalipad ng mga palaso mula sa malayo sa halip na makisali sa isang hanggal na laban ng kamao. Chin Zuan ngumiti, tama ka. Pero ito ay isang emergency at mukhang hindi magaling si Dollar sa pagbaril ng pana. Hindi pa siya kailanman gumamit ng pana at palaso at palaging nakikipaglaban ng harapan, kabuntot na kabaligtaran nito. Alam ni Yang Manli na si Chin Zuan ay tumutukoy kay Han Senador at sinabi, kung si Dollar ay magiging isang archer, siya ang magiging pinakamahusay na archer sa First God Sanctuary. Ang kanyang bilis sa paggalaw at paglipad ay makakatulong sa kanya na mapanatili ang distansya mula sa kaaway, at ang kanyang lakas ay magbibigay daan sa kanya na makapagpalipad ng mabilis at makapangyarihang mga palaso. Kaya't siya ay magiging perpekto. Hindi man lang binanggit ni Yang Manli ang ating bida. Ayon sa lahat ng palatandaan, hindi niya akalaing maihahambing pa ang ating bida kay Dollar. Bukod pa rito, maaaring isipin ni Yang Manli na medyo bobo ang paraan ng pakikipaglaban ni Dollar, pero hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay isang kagalang-galang na tao, hindi tulad ng ating bida, na isang duwag na may kaunting talento. Nagbuntong hininga si Chin Zuan, sa kasamaang palad, nagkaroon ng blackout sa lugar dahil sa pinsalang dulot ng Sheriff aircraft, kaya wala tayong nakuha na makakapagpahayag ng pagkakakilanlan ni Dollar. Kahit na mayroon tayong sample ng dugo ni Dollar, mabilis na nagbabago ang mga gene ng lahat sa mga araw na ito habang nakakakuha sila ng geno points. Kaya, sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA sa sample at sa ating database, halos imposibleng malaman kung sino siya. Nagpakita siya sa Planet Roca ng 2 beses. Baka hindi ito coincidence, naisip ni Yang Manli at nagmungkahi. Sinuri ko na ang populasyon sa Planet Roca, at wala namang sino man na tumutugma sa profile. Ang Roca ay isang pang-5 antas na komersyal na planeta. Napakababa ng posibilidad na may taong katulad ni Dollar na nakatira doon, mas mababa pa kaysa sa panalo sa loto, nilingon ni Chin Zuan ang kanyang ulo. Ang ating bida ay lihim na nakaramdam ng ginhawa na hindi nila iniuugnay ang walang ambisyong Hansen kay Dollar. Natakot siya na baka maalala nila ang Purple Winged Dragon sa mga pakpak pero napatunayan na hindi ito kinakailangan. Ang mga pakpak ng kaluluwa ng halimaw ay hindi katulad ng mga pakpak ng dragon, at natatakpan din ang mga ito ng itim na armor ng salagubang, kaya mahirap iugnay ang dalawa. Umalis ang ating bida sa opisina ni Chin Zuan na nag-iisip at umuwi. Pagdating niya sa bahay, nakipag-ugnayan ang ating bida kay Lin Beifeng at humiling na ipadala ang mga Z-Steel arrows. Gusto niyang pumunta sa madilim na lawa bukas na bukas din. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapabuti ng kanyang sariling katawan ang kanyang prioridad. Tama si Yang Manli na ang mga beast soul na pag-aari niya ngayon ay gagawin siyang mahusay na archer. At sa ngayon, ang pinakakulang niya ay isang magandang beast soul arrow. Hansen, mayroon akong 10 sniper arrow na may 5% Z-Steel. Pakikunin mo. Inilagay ni Lin Beifeng ang isang kahon ng 10 sniper arrow sa harap ng ating bida. Kukunin ko ang 2 at ibabalik ko sa iyo ang iba, sabi ng ating bida. Kunin muna lahat.
Pwede mo akong bigyan ng mas malaking bahagi ng karne ng mutant na nilalang bilang kapalit, mas mabuti kung may karne ng banal na dugo, sabi ni Lin Beifeng na nakangiti. Huwag maging sakam. Ang kaya ko lang ibigay ay siguro isang mutant na nilalang. Maaari mong dalhin pabalik ang natitirang mga palaso. Kumuha ang ating bida ng 2 palaso at itinulak ang natitira pabalik kay Lin Beifeng. Hansen, kunin mo na lahat. Pwede mo namang ibalik sa susunod. Wala namang halaga sa akin ang mga palaso na ito. Hindi mo ba alam kung anong negosyo ng pamilya ko? Muling inaalok ni Lin Beifeng sa ating bida ng mga palaso. Hansen, pwede bang kausapin mo ang mga kaibigan mo at isama mo ako? Makakapagbigay ako sa kanila ng Z-Steel supplies, tanong ni Lin Beifeng. Sa kasamaang palad, wala akong magagawa, ngumingiti ang ating bida kay Lin Beifeng. Sa katunayan, napakayaman mo na maaari kang magtayo ng sarili mong koponan at magmarcha sa mga bundok. Madali na lang makakuha ng mga mutant na nilalang. Ngumiti ng mapait si Lin Beifeng, sinubukan ko na, pero hindi kasing dali sa steel armor shelter tulad ng dati kong kanlungan. Ang puwersa militar ni Qin Zuan ay matatag at walang makakapaghamon doon. Ang mga taong mabibili ng pera ay nasa gang na ng Son of Heaven. Kahit mayaman ako, hindi ko kayang provokahan ang halimaw tulad ng Starry Group. Ang natitirang mga talento ay kontrolado na ng Fist Guy. Kaya, wala talagang talentadong freelancer dito. Wala akong mapaglagyan ng pera ko. Tumango ang ating bida, ramdam din niya ito ng labis. Nang siya ay ihiwalay ng parehong Son of Heaven at Qin Zuan, halos wala na siyang paraan upang makaligtas sa steel armor shelter.